What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin tong last part ng Day 19 impeachment trial ni VP Sara. Kahit nakabastos-bastos na no, ang mga winiwikang bumibitaw dito sa mga ilang senador kamukha ni Tulfo at ni Lacson sa mga salitang binitawan nila tulad ng blind loyalty, tanga-tangahan, maang-maangan at estupido, nanatiling kalmado at matatag itong testigo ng OVP na si Sir Lemuel Ortoños na sa kabila ng tila panenermon no, at pagtaas ng boses ng mga senator judges kamukha ni Tulfo at Kiko maayos na sinagot ng witness ang mga ito kaugnay nga sa mga isinumiteng dokumento at accomplishment report ng OVP. At dagdag pa rito mga kababayan, kanyang kumpiyansang sinabi no, na nais ni Vice President Sara Duterte na magamit ng tama at ayon sa layunin ang mga pondong nasa ilalim ng OVP. Na ayon nga dito sa mama mahalaga kay VP Sara na ang pera ay gastusin lamang para sa layunin na pinaglaanan nito. Naani nga niya na in the years na nakasama niya si VP Sara, nakita niya kung paano nagastos sa tama ang pera na nilalaan sa kanya. Na dapat doon pa lamang tapos na no, itong impeachment trial sa winika nitong si Sir Lemuel. Pero dahil sa plano nilang gustong ma-impeach nga ito, syempre pahabain ng mga kalabang kampo ang issue na ito. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, bago tayo dumako dito sa video na ito ating pasadahan muna saglit to no. Nasabi ni Luis Troy mahigpit umanong sinasala ng House Prosecution ang kanilang listahan ng mga testigo upang mapangalagaan di umano ang interes nila. Naku naman po. Nano kayang klaseng interes kaya yun mga kababayan? Na noong nakaraan lamang pinapatawag itong si Colonel Raymond Lachican na ngayon ay nag-reply na handa ito pero bakit tila pinipigilan ngayon ng House of Crow? Ating pasadahan saglit to mga kababayan. In connection naman po dun sa concern ni Senator Zubiri kung baka daw abuti ng Pasko tsaka ipit nga sa budget briefing itong impeachment trial, is it possible po ba na after talakayin itong article na to ng impeachment and the next ay putulin na ng process kung sapat naman na yung mga ebidensyang nailatag, since sabi nyo rin po na solve na kayo dun pa lang sa statement ni Gina Acosta, or paano pa po kayo mapa-fast track? Well, kagaya ng na-share ko kanina, no? As a matter of practice of the prosecution, we always revisit the list of our witnesses, determine kung sino talaga ang kailangang ipresenta, and determine kung sinong pwedeng i-dispense na. So this is one measure by which we will be able to expedite the presentation of the evidence of the prosecution. To be honest with you, we really want to finish at least before the end of October, no? We understand we still have bribery. We understand we still have unexplained wealth, which entails a lot of witnesses as well, similar to this confidential fund. But ideally, we do not want to prolong too much this impeachment trial. I personally agree with some senator judges that this should not go beyond this year, no? Baka mapagod na ang taong bayan. Let us consider as well that it entails public interest at yung mga usapin na may kinalaman ang taong bayan. Dapat hindi pinapatagal. Dapat dinidesisyonan na agad. Kaya in as far as we are concerned, ayaw namin ng paulit-ulit na testigo, ayaw namin ng pare-parehas na testimonya, ayaw namin ng testigo na hindi na kailangan sapagkat na-establish na. No? And ideally, we want to finish at least before the end of October the prosecution's presentation of evidence. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong winiwika ng mga bendalo na ito. Na kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo sa mga winiwika nila? Dahil kung akong tatanungin, hindi. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Mga records na 6 na beses ko yung pumirma ng reply to COA. Itong 6 na letters na ito,
ito ba ay nabasa, nakita, ipinakita kay Vice President Sara? All the replies, sir, that were drafted were also sent to our Vice President for her information, for her reference and review. So alam niya itong mga replies to COA? Yes, sir. Okay. Narinig ko rin sa inyong testimony na kinausap niyo si Acosta at si Colonel La Chica. Yes, sir. Base sa mga information nila, yun ang inilagay mo sa letter replies niyo to COA. Tama? Yes, sir. That's correct, Your Honor. Paki-narrate nga sa amin, ilang beses niyo pala na-meet si Colonel La Chica? Sir, sa mga replies po, sir, I cannot exactly remember how many times, sir. But I can say more than once or twice, sir, I was able to meet Colonel La Chica to ensure na I get the information from him, sir, and that I'll be able to draft properly the replies to the AOMs. So mga once or twice? Or Around once or twice, sir. The exact number, sir, I cannot remember anymore, sir, because maraming documents po yung na-review, sir. pakikwento nga sa amin kung ano exactly yung kanyang sinabi sa inyo para ma-draft niyo itong reply. For the AOMs, sir, I'll try to recall, sir, some of the issues that were raised on the AOM. So, say for example, sir, on the AOM comment regarding the use of the confidential funds for medical and food supply, sir. So, tinanong ko po siya kung paano po in-implement on ground yung pagbigay ng medical and food supplies to the informants and the agents. So from there po, sir, na-mention niya, sir, na the funds were released to the informants and agents based on the representation that those funds will be used for the purchase of medical and food supplies. Kwento mo dyan sa iyo na siya mismo ang nagbigay sa mga informants? Sir, hindi ko na po ma-recall, sir, if he mentioned specifically if siya po yung ang nag-distribute personally, sir, doon sa on the ground, sir, or implemented the release on ground. Pero ang kwento niya sa iyo, cash ang ibinigay sa informants, hindi medical supplies or other supplies. That's correct po, Your Honor. Kwento niya ba sa iyo na mayroon ba siyang kasamang iba sa pagbibigay nitong cash? Kasi libo-libo yung acknowledgement receipts. Hindi niya po nakwento specifically, sir. Although if I can recall, sir, based on my recollection, meron po siyang na-mention na meron po siyang mga, hindi ko alam kung ano yung term niya, sir, but meron siyang mga people who go directly on the ground, sir. Pero kinonfirm niya na kinonfirm niya sa iyo na kinuha niya yung 500 million pesos. 500 million, sir? Yes, in four different tranches. For the different funds, sir. It is of my assumption, sir, na siya po yung napagbigyan ng funds, sir. In four different tranches. For different tranches, Okay. sir. Nasabi niyo ba sa kanya na tinanong niyo ba sa kanya na yung mga ibang acknowledgement receipts ay questionable yung mga apelido? Sir, at that time po, sir, I was not able to see the acknowledgement receipt, sir, because in the AOM, sir, the AOM indicated that we submit the DEPs or the documentary evidence of payment, sir. So I was not able to see it, sir. So nung binigay po sa akin ni Miss Gina Acosta yung mga DEP, sir, it was already in a sealed box, sir, and then we submitted that together with our reply to COA. Paano niya raw dinistribute yung mga pera? No, kasi 500 million to, thousands and thousands of acknowledgement receipts. Paano niya ikunento sa inyo na dinistribute niya itong mga pera? Sino itong mga informants niya? Kasi kayo gumawa ng AOM, anong reply to the AOM. Sir. So, I would assume na tinanong niyo yung methodology ng pagdidistribute niya.
Sir, based on my recollection lang, sir, he mentioned na, yun nga, sir, meron siyang mga people, sir, who worked on the ground. That is only the extent of the information I can recall, sir, when I had a consultation with Colonel Lachica. Yung pagpili ng informants, natanong niyo ba kung paano? At yung relevance ng informants dito sa inyong confidential operation? Sir, I did not ask anymore, sir, because it was not the subject of the AOM, sir. So I was not able to check on him on that matter, sir. Pero yung DEP, yung documentary evidence of payment, subject yan ng AOM, tama? For submission, sir, we were required to submit the documentary Yes. evidence of But did payment, sir. tinanong niyo ba sa kanya kung paano niya nakukuha itong DEPs? Sir, I did not ask anymore, sir. I just requested for the copies for the DEPs, sir, so that I can already submit it, sir, doon sa COA as an attachment to the AOM reply. Paano kung yung DEPs peke? Paano kung yung kanyang narration sa iyo ay hindi totoo? Paano Sir- kung ganun ang situation? Sir, at the time, sir, because he was designated as our security officer, sir, I Designated by... by the head of office, sir, Which is the Vice Sara President. Z. Duterte, sir. So, it is of my, sa tingin ko po, sir, na maayos naman po yung pagkakatrabaho ni Colonel Lachica doon sa pag-dispense niya ng duty as the security officer. Last question, Mr. Presiding Officer. Bakit parang nagkukuha ko buong-buo yung tiwala ninyo sa kanya at kinuha niyo lahat ng information at yun ang ginamit niyo sa inyong reply to the COA? Nakita ko bakit buo yung tiwala, hindi kayo nag-probe na mga additional questions considering na kayo ang nag-justify nito sa COA at kayo pumirma, no, dito sa COA. So bakit parang kung ano sinabi niya, yun na lang ang linagay niyo sa inyong reply? Well, first, sir, is because he's the security officer, sir. So, I believe, sir, na siya yung the best person that can provide the information. And then, second, sir, as the security officer, sir, he was designated by our head of agency, which I believe also gave the trust and confidence to him to implement the activities. So, kung ano po yung na-mention ni Colonel Lachica sa akin during the time when I checked or asked for questions, yun po yung pinagbasihan ko for the drafting of the reply. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Senate President. Senator Judge Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Tonyo, tama po ba na lahat ng ginagawa ng OVP tungkol sa confidential funds, so request, amounts, justifications, use at pagsagot sa mga puna ng COA, tama po ba na lahat ng ito ay dinesisyonan at inaprubahan ni VP Duterte? Based on the mga replies, ma'am, yes, I was able to provide a copy to the head of agency, ma'am. Again, being the head of agency, ma'am, I provided her with the information. At base doon, dinesisyonan at inaprubahan niya ang lahat ng ito. Yes, and from that time, ma'am, we signed off on the document for submission to the Commission on Audit. With the last touch or final sign-off being that of VP Duterte. Yes, ma'am, being the head of agency, ma'am, we sought her approval on it, ma'am. At sang-ayon po ba kayo na bilang yung ganong head of agency na si VP Duterte ang responsable at pinaka-responsable sa lahat ng iyan? Well, being the head of agency, ma'am, I believe that kailangan niyang malaman lahat ng mga nangyayari. And I know, ma'am, na si Ma'am Inday really wants to know details, no, especially on implementation of the different activities that we do in the office. So it is really meron talagang involvement in terms of ensuring that
things are properly implemented within the office. And based on that knowing, batay sa kaalamang iyon, siya ang pinaka-responsable sa kabuang iyan. Based on that, ma'am, being the head of agency, ma'am, I would say so, ma'am. Alright. Gano'ng katagal nyo na po kilala si VP Duterte? Siguro, ma'am, more than 10 years, ma'am. I started working together with her, ma'am, in 2008. At saan po so almost 20 years pala. So at saan po at paano nyo siya nakilala? Nakilala ko po siya, ma'am, bilang Vice Mayor sa Davao City, ma'am. And then, at the time, ma'am, when they were looking for several staff members for the Office of the Vice Mayor, I submitted an application, ma'am. At magkakilala rin po ba kayo ni Ms. Gina Acosta kahit bago po kayo nakipagtrabaho sa isa't isa sa OVP? I knew of Miss Gina Acosta, ma'am, during my employment, ma'am, with Sangguniang Panlungsod during the time ni Ma'am Inday as the Vice President, ma'am, and Vice Mayor as the Vice Mayor. So prior sa OVP, magkakilala at magkatrabaho na po kayo? Kilala Sa ko po Davao. si Miss Gina, nakikita ko po siya sa Sangguniang Panlungsod. Panlungsod. And then, what about po si Colonel La Chica? Magkakilala na rin po ba kayo at magkatrabaho bago kayo magkatrabaho sa OVP? I first knew of Colonel La Chica, ma'am, when I was already with the Office of the Vice President, ma'am. So, would you say po na kayo ni VP Duterte, kayo ni na Miss Gina Acosta, Colonel La Chica at kayo nga po? Well, ma'am, I can only answer for myself, ma'am. In terms, I would say that I have the trust and confidence of the VP in terms of doing duties that are assigned to me. Pero sasabihin nyo ba na walang trust at confidence si VP Duterte kay Said to them. in fact, kung mas candid pa po tayo, madali observation at hindi lang observation dahil malapit yung katrabaho na may trust and confidence. What about po si Colonel La Chica? Sasabihin nyo ba na walang trust and confidence si VP? Commander of the Vice Presidential Security and Protection Group, ma'am. I would say, ma'am, I would say that trust and confidence. Again, kung mas kaya nating maging candid, of course, lalo na kung security officer ng isang public official, of course, may trust and confidence. Otherwise, hindi ipagkakaloob ang kaligtasan sa kamay niya. Lastly po, napaksa for now, paano pong, and winding up, kung sinama kayo ni Miss Gina Acosta dun sa pag-encash ng mga cheque? Halimbawa, kung kailangan po ni Ms. Acosta ang tagabuhat ng bag, ng cash, bakit po kayo in particular ang sinama niya? I cannot answer, ma'am, kung bakit ako po ang naisama ni Miss Gina Acosta. But at Hindi the lang time, naisama, pero sabi niyo, hiniling niya sa inyo na Yeah. kayo yung sumama. yes, ma'am. So, bakit po? When she requested me, ma'am, to accompany her, ma'am, sinamahan ko naman po siya, ma'am, because at the time na naitanong niya na magpapasama siya, ma'am, and because of the request, ma'am, I accompanied her going to the bank. So, simpleng kung iabot kay Colonel La Chica yung pera. No, ma'am. I actually did not. I was not aware, ma'am, of the arrangement, ma'am, with Colonel La Chica, ma'am. At huli po on this topic, Mr. Presiding Kindly Officer. wind up. Winding up, Mr. Presiding Officer. Nabanggit niyo po na alam ninyo yung joint circular on confidential and intelligence funds. Hindi niyo po ba naisip na violation
ang pagbibigay ni Ms. Acosta kay Colonel La Chica ng bulto-bultong cold cash? Ma'am, based on, because again, ma'am, I was not aware of the arrangement, ma'am, but when I was doing the replies, ma'am, to the AOM, and of course, I also checked on the JC, ma'am, the pagpili po ng mga ng person to implement the different activities of the confidential activities and to designate a security officer is indicated also in the JMC and is within the authority of the head of agency. So yun po yung pagkakaintindi ko at the time. So with that, ma'am, I saw it that it was the manner of how the funds were handled, ma'am, was following a regular process, ma'am, based on the JMC, based on my understanding. But then again, Mr. Ortonio, in closing, yung close reading ng JMC na sabi nyo nga familiar kayo would show na hiwalay pa sa usapin ng implementation, yung paghawak ng pondo ay dun lamang sa isang katulad ni Ms. Gina Acosta at hindi pwedeng ipagkatiwala bilang accountable officer siya. Hindi pwedeng ipasakamay sa iba. Ang understanding ko po, ma'am, yes, the disbursement is with the special disbursing officer, but the implementation, ma'am, was done through the security officer. Of course, hindi po ko po tinatanong yung implementation. Tinatanong ko po yung violation ng JMC na alam ninyo nung tinurn over ni Ms. Gina Acosta ang bulta-bultong cash kay Colonel La Chica. Something that I simply think should not and could not have escaped your eyes, Mr. Ortonio. Yes, ma'am. Again, ma'am, based on for the 2022, ma'am, I could not recall that that was a concern, ma'am, in the AOMs, ma'am. Although for the 2023, ma'am, na notice for disallowance, ma'am, it is subject for reply also on our end, ma'am, and we are currently drafting also a reply for that one. And of course, given the strict internal controls na siguro kayo yung pinaka may oversight sa opisina, even prior further communications from COA, after yung unang pagpansin nila sa last quarter 2022, edi dapat nag-exert kayo ng higit na pagbantay the next 3 quarters of 2023. Ma'am, Kindly wind up, Senator Judge Riza. Yes, winding up now, Mr. President. Your Honor, we were able to receive the audit observation memo for 2022 in October 4 of 2023. So we got the observations po, ma'am. And we already got the AOM, ma'am, and yung 3 quarters for 2023 was already implemented. Again po, Mr. Ortonio, even prior any further communications from COA, dahil familiar kayo sa JMC, sabi nyo nga, dapat alam nyo na po yun. Dagang salamat, Mr. Ortonio. Thank you, Senator Maraming Judge salamat po, Risa. Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, you may proceed with the interjections when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Mr. Ortonio. Good afternoon, Your Honor. You know, even setting aside your educational background and your work experience, it is not difficult to conclude na matalino kayong tao, you're an intelligent person, and an intelligent witness, as well. So, kayo po yung Assistant Chief of Staff ng OBP. Yes, Your Honor. Kayo rin yung concurrently Administrative and Financial Officer. As the Assistant Chief of Staff, sir, I oversee the Administrative and Financial Officer. Yeah. Yes, sir. So effectively, kayo yung Admin and Financial Officer. Yes, sir. I oversee the Admin and Finance, sir. You know, kanina kasi, upon questioning ni Attorney Christine, she kept referring to the regular programs under the Office of the Vice President. No? Natatandaan niyo yun? So it aroused my curiosity. No? Pina-pull out ko sa staff yung General Appropriations Act ng 2022 as well as 2023. So we found out, papabasa ko sa inyo para hindi ma-charge sa oras ko. No?
For 2022, under the regular to Good Governance Program, merong 621.6 million pesos. Pakibasa nyo na lang, kayo na lang. Sorry, sir. Hindi ko makita, sir. Okay. For fiscal year 2022, sir, under Good Governance Program, General Appropriations Act, 621.6 million, sir. Please continue. And then Physical and Financial Plan for the Confidential and Intelligence Funds, 125 million for the fourth quarter. And then for fiscal year 2020, Under the same program, Good Governance Program, Good Governance under Program. the PFP. Under the PFP, Okay, please sir. continue. And then for fiscal year 2023, Socio-Economic Program Delivery, 2.21 billion Billion, yeah. billion under General Appropriations Act, and then 500 million for 125 million first quarter, 125 million second quarter, 125 million third quarter, and 125 million fourth quarter. Okay. For a total of 500 million more. 500 million. Okay. Next slide. I-juxtapose ko naman yung... Next slide, wag na yan. I-juxtapose ko yung 2022 at saka 2023 OBP Physical and Financial Plans, Confidential Intelligence, dalawang budget years. Pakibasa yung last quarter, physical target. Baka pwede pong ma-request na Okay, ma-zoom. Zoom. Pwede bang hindi charge sa time ko? Ako magbabasa. Okay. Letter A, number of identified areas with surveillance conducted and monitored. Letter B, percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? These are the activities that will be done, I sir. know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Chica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word. Sir, I cannot O ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Next would be Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahalang Hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Chica. But I know, sir, that
activities, confidential activities are considered to be sensitive, and there might be Correct. individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang masyado. pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo. the real name. So, Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang Well, gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Judge last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor,
the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Your Na may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Alam mo naman Kilala hindi niyo po ba totoo. kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made with all due respect to the Senator Judge, Mr. it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. There was no question posed or poised. Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Okay. panel of Understood. prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay, pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense, either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before Okay, this thank you. honorable court. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta in her testimony did admit that in her perspective, these are aliases. No, just for the record po. Okay. So ito po yung mga tanong ko po. Sana po ito lang 2 minutes ko, Mr. Presiding Officer. So unang-una, Mr. Ortonio, you're very competent. Thank you for your answers. And I want you to answer just very candidly, no? Ano po yung naging personal reaction ninyo nung napag-usapan na yung possible misuse of the confidential funds at nung na-bring up na yung mga tawagin na nating katawa-tawang pangalan na parang klaro naman ay hindi naman talaga totoong tao. Ano po yung personal reaction po ninyo? Initial reaction, sir, would be, of course, merong questions, sir, no? There would be questions. But again, sir, I go back to the presumption, sir, that there is regularity in terms of the implementation, sir. Okay. So, may I ask, since you're in the top leadership of the OVP, nung nabibring up na to, ano yung personal reaction, kung alam nyo lang, ng Vice President, ng Chief of Staff, other leaders in your group, nung napag-usapan na posibleng nabigay yung pera sa mga kakaibang pangalan o baka hindi totoong tao, what was your reaction? What was their reaction? Would you know? Nag-meeting ba kayo? Did you call for an emergency meeting? Did you have a huddle in your office to talk about this? Sir, because yung AOM, sir, because it was sent to my office, sir, pina-personally received sa akin, sir, on behalf of the Vice President. Of course, I provided a copy to the Chief of Staff, sir, and the Vice President. Ang naging instruction lang naman po sa akin, sir, was to respond to the AOMs and make consultations with the Special Disbursing Officer and Security Officer para masagot yung mga concerns or issues raised by COA.
Okay, yan yung mga actions nyo, Mr. Ortonio. I'm asking about your reaction. Kinabahan ba kayo? Were you worried? Were you concerned? Was there any concern shown by the Vice President, by the Chief of Staff, by people in your office na posible itong perang ito ay hindi nagamit sa tama? On the matter of concern, sir, I think there is a concern considering that there is already an immediate instruction, sir, to reply to the AOM. That's the sir. AOM. Let's go to the bringing up of these names in Congress. Nung lumabas na yung Piatos, Pusa, Pagong, mga ganyan, were you concerned na yung pera ng bayan posibleng hindi nagamit sa tama at ito'y pinirmahan mo at ito'y nakapangalan sa inyong opisina, for example? Were you concerned? Sir, parang Honestly. immediate reaction, sir. Yes, sir, but nung as the hearings went on, sir, parang binabalikan ko yung AOM, sir. Hindi kasi po siya na-raise doon sa AOMs. So, parang nabawasan po yung concern ko, personal concerns ko with those acknowledgement receipts. Did you call for an internal investigation after na-reveal yung mga pangalan na kakaiba? Nagpatawag ba kayo ng investigasyon sa inyong opisina? I personally did not, sir, hindi na po ako nagpatawag. sir. Did your office call for an internal investigation? On that matter, sir, I do not know, sir, if there is an instruction coming from the head of agency, sir. But personally to me, sir, none, sir. Okay. So, ito kasi, Mr. Ortonio, no, sa aking opisina, more than 10 years ago, meron kaming nahanap na isang staff na ibang resibo yung ginamit sa liquidation. Wala pa atang 5,000 pesos to sa totoo lang. Hindi nga niya binulsa eh.